Okay, so ang topic natin ngayon ngayon ay volume of solid revolution. Okay, when we say solid of revolution, okay, a solid is the solid formed by revolving a given plane. Okay, solid formed by revolving a given plane region. Okay, so meron tayong region, sinasabi doon, about an indicated axis of revolution L. Okay, meron tayong L. Okay, so ito yung mga ano dito. Yung R natin, ito yung plane region. And yung L, yung axis of revolution, ibig sabihin, doon nagkaroon ng ano, doon siya umikot. Okay, pwedeng nasa y-axis, pwedeng nasa x-axis, pwedeng x equals to 2 or y is equals to 2. So, depende po yun. Okay, so, yung R, ito yung ating plane region. Okay, so, plane region is area pa lang yan. Okay, then yung L, okay, yung axis of revolution. So, once na nagkaroon ng revolution, makaka-form ka ng solid dito. Then, yung V, ito yung result na volume. Okay, result yung solid of revolution. Okay, so example, halimbawa, R, so number 1, R is a right triangle. Okay, so ito yung ating R. As you can see, meron tayo ditong right triangle. Ito yung naka 90 degrees. Then yung L, ito. Ito yung ating axis of revolution. So, ibig sabihin itong ating plane na to, itong region na to, ay umikot along this line. Okay? So, nung umikot siya, okay, nung nag-revolve, naka-form siya ng ganitong figure. Okay? So, naging ano na siya? Naging, ano yan? Volume. Okay? Hindi na siya isang area, hindi na siya isang region, kundi naka-form tayo ng ganitong ano, solid. Ano yan? Para siyang naka-form tayo ng right circular cone. Okay? Example number 2. Okay? So, yung R natin is a rectangle. So, ibig sabihin ay 2D pa lang, no? Then, yung L natin, alam natin yung revolution, yung axis of revolution contains one of the sides and B, yung nung nagkaroon dito ng revolution, okay, naka-form siya ngayon ng, ano, after magkaroon ng revolution dito, naka-form siya ng right circular cylinder. Okay, naka-form siya ng right circular cylinder. And then, example number 3, yung plane region natin is a semicircle, okay, L containing diameter. So, meron tayong diameter. So, once nagkaroon ng revolution dito, makaka-form siya ng sphere. Okay, yung volume niya ay sphere. So, note, in each of the 3 illustrations above, it can be seen that L contains the lower boundary lines. So, yun nga, sabi dyan, yung L daw natin ay contain the lower, halimbawa ito, kung nakita nyo, di ba ito yung ating L? Ano? Dito, andito rin yung, andito rin yung ating boundary line. Okay? Okay, yung lower boundary lines. So, okay. So, yun. Yun lang siya sabi dito. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon na yung lower boundary line ng region ay along the axis of revolution. I mean, kung nasaan yung lower boundary line, andun din yung axis of revolution. So, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun. Okay, so sabi dito, L may touch only a point. Okay, pwede point lang. Unlike dito, kung mapansin nyo, as in talaga dito sa ating sample na to, lahat ng sample na yan, okay, lahat ng lower boundary line ay nandun din yung ating axis of revolution. Pwede rin ganito, pwede daw, point lang daw,
Pwede nang touch lang ng isang point or may not touch or pwede rin hindi magta-touch or mag-intersect. Okay, so mamaya makikita nyo. Hindi, sa ibang method na i-discuss ko, malalaman nyo kung ano bang ibig sabihin to. Okay, yung touch point or main touch or set point. So, number 2, the axis of revolution L can also be vertical. Hindi lang siya laging horizontal. Tatandaan nyo ha. Pwede pong ang ating axis of revolution ay nakaganyan. Yan, nakatayo. Naka-vertical. Okay? Ngayon, unahin natin yung method na circular disk method. Okay? We have two formula para dito. Okay, unahin natin yung V is equal to pi, then r squared dx, then ang limit ay dA. Ito po ay for vertical subdivision. Ano sabihin ng vertical subdivision? Kung ang inyong region ay hinatin nyo nung kapag ito. Kapag ganyan, vertical yan. Okay, ito yung ang gagamitin nyo dito ay yung letter A na formula. Okay, for letter B. So, B is equals to pi r squared dy naman. Okay, dy. Baka may magtanong sa akin, sir, ba't ito ganito yung naging ano? So, para din siya yung tinuro ko sa inyo. Di ba yung maliit na length, ito yung magkakaroon ng D. At alam natin na length na to ay X. Okay? Kaya yan ay dx. Sa dx nagkaroon ng D. Okay, sa kabila naman, yung horizontal subdivision, ganito naman yan. Nakaganyan. So, ito yung gagamitin natin. dy yung gagamitin. So, bakit naging dy nga? Kasi, sa isang rectangle, nung umattend nung nakasama sa aking study, yung mas maliit na yun yung magkakaroon D. At alam natin na ang length na to ay yung along y. So, yan ay dy. Okay? So, yan. B is equal to pi r squared dy, then limit niya ay d to c. Okay, so para mas maintindihan natin, mag-example tayo. If r is bounded by the curve y is equal to the square root of x, the line x equals to 2, and the x-axis, find the volume of the solid generated when r is revolved about the x-axis. Okay, drawing natin. Okay, meron daw tayong, mamaya ko na to i-drawing. Okay, kasi ito ay mamaya. So, meron daw tayong line na x equals to 2. So, 1, 2. Okay. Take note kapag kami ang mga halimbawa, y is equals to 2, halimbawa lang x equals to 3, halimbawa lang. Kapag y is equals to 2, okay, ang magiging line nyo ay naka horizontal. Okay, kapag kung kalimitan nyo, kung natatandaan nyo, ang form ng ating line is y is equals to mx plus b. Okay, so pag pala ito ay nag-0, okay, ibig sabihin, kapag basta yung mayroong x, kapag nag-0, ibig sabihin, kaya nito, okay, wala ditong x. So, niwan ay y is equals to b na lang. Y is equals to 2. Ang magiging, pag-insert nyo yung line na yan, ay naka-horizontal. Ngayon, halimbawa naman ay y is equals to mx plus b, halimbawa lang. At ito naman nag-0, okay, ibig sabihin, kung ganyan naman, okay, so kung i-ano nyo yan, ang magiging expression is 0 is equals to mx plus b, tama. With the transposing, magiging mx is equals to negative b divided by m. X is equals to negative b over m. Ibig sabihin, itong example na to ay nasa ganitong form. No? So, basta pag x equals to 3 lang, walang kasamang y, okay, unahin natin yung y is equals to 2. Kapag ang ating line ay y is equals to 2 lang, walang kasamang x, horizontal yan. Okay, kapag naman ang x natin equals to 3, wala namang y, okay, ang magiging graph natin ay vertical. Okay, so paano ba natin malalaman din yung equation natin? Okay, ang ating tatandaan nyo, yung y natin ay laging, yung exponent ng y natin ay naka-raise to 1.
Ay yung x ganun din. Ang exponent din yan ay 1. Okay, tatandaan niya na. Gaya na rin, y raised to 1, x raised to 1. Okay? So, hindi ko lang pinakita kasi as understood na siya ay naka-raise sa 1. Okay? And, so halimbawa sir, halimbawa lang sir, merong x, halimbawa x plus 3. Nagkaroon na ng x. Paano siya gagraph? Okay? Ito lang ang possible na maging ano yan. Pwede kasing naka-slant yung ating magiging line. Pwedeng pa ganyan or pwede pa ganito. Yan lang ang apat na possible na itsura ng line. Okay? So, yan. So, yan po. So, paano natin malaman kung ang line ba natin ay paganto? Okay? So, kung natatandaan nyo, ang form kasi ng line is y is equals to mx plus b. Ito ay para lang dito sa dalawang to. Okay? Kapag ang m mo, yung coefficient na kasama ni x, ay positive. Okay? Kaya na rin, x plus 3. Ang magiging ano niyan ay paganto. Example nito, ang coefficient ng x dito ay 1. So, positive 1. So, ang magiging ano niyan ay ito. Parang pataas. So, halimbawa, isa ba ng pag negative yung m? Halimbawa na y is equals to negative x plus 3. Okay? As you can see, ang coefficient na kasama ni x ay negative 1. Okay? Negative 1x plus 3 yan eh. Okay? As you can see, negative 1 yan. Ibig sabihin na magiging line natin, pag in-graph nyo ay ganyan, ang itsura niyan. Nakapababa. Okay? So, yan. I-review ko lang kayo. Ngayon, dito, ang given kasi natin is line x is equal to 2. So, sabi ko dito, kapag x is equals to blah blah lang, is number, then wala si y, ang magiging graph natin ay vertical. Pero saan tapat? At x is equals to 2. So, ito ay 0, 1, 2. So, andito yung ating magiging line. Dadaan dito sa x equals to 2. Okay, yan pa. So, bounded na. Lalagyan natin ng boundary. Bounded. Sabihin, boundary. Ang ating region ay mid boundary na galing sa curve equals to square root of x. Okay. Line x equals to 2. So, uhuli ko itong curve equals to square root of x. Then, and the x-axis. Ano ba yung x-axis? Ito yun, di ba? Ito yun. So, ating line yung mga so, ito yun. So, magiging boundary natin na ito. Okay. So, x-axis yan. X-axis. And then yung y is equals to square root of x, ito po ay kung hindi nyo alam ang itsura ng graph, okay, much better mag-trial and error kayo. Okay, ipa-plot natin yung graph na yan. Okay. Ngayon, punta muna tayo sa when x is equals to negative integers or negative number. Hindi lang integers. Okay. Negative when x may okay, dito na tayo sa okay, y is equals to square root of x. Okay. So dito mag-assume ka lang. Okay, madami kang beses mag-assume kasi hindi mo alam ang itsura ng graph dito eh. Okay, so dito ay marami kang gagamit ng number. Okay. Unahin po natin when x. Paano po pag ang x ko ay is a negative number? Halimbawa, example, y is equals to square root of x and x natin ay equals sa negative 2. And y is equal to square root of negative 2. Okay? So, sa algebra, okay, yan, kapag ang inyong square root ay merong negative sa loob, okay, kaya nito, ang tawag dito ay imaginary number. Okay? Imaginary number. Okay, tawag dyan. Kasi, imaginary, kasi kapag iniligay mo siya sa graph, imposible mo siyang may plot dito. Okay, kaya nga imaginary. Okay, kasi ginagamit lang yan as in ano lang. Pero pag ipa-plot mo na siya, hindi siya makikita dito sa graph. Ibig sabihin, kapag pala
nakaganon, square root negative blah blah kung ano man yan, ay hindi yan pwede. Ibig sabihin pala, yung magiging value ng y ng x natin should be, no? Should not be negative. Para yung y natin ay hindi magkaroon ng negative. Kung ano man yan. Negative 2. Okay? Yan. Para yung y natin ay hindi maging negative. Yung x kasi walang problema may negative. Ang problema, yung y natin ay naka-square root of negative 2. Halimbawa to. Okay? Naka-imaginary na yung value ng y natin. So, hindi niyo siya mag-graph dito. Okay? So, therefore, ang x po natin ay should be greater than or equal to 0. Kasi bawal nga negative eh. Okay? So, ipa-plot natin ngayon. Okay, unahin natin yung y is equal to 0. When x is equal to 0, so y is equal to square root of x. Magiging equals to square root of 0. Square root of 0 is y 0. Ibig sabihin, kung ang x ko ay 0, okay, when x is 0, ang y ko ay 0 din. Okay. Next, unahin natin, ang sunod natin ay, let's say, 0.5. Or 1. 1 na lang. Di ba, 0.5. When y is equal to 0.5. I mean, x is equal to 0.5. Ang y ko ay is equal to square root of 0.5. So, pagka naman square root of 0.5, yan ay yan sa square root of 2 over 2 or with the range in decimal 0.7071. Okay. So, okay, ilagay natin dito. Okay, so dapat maging value natin from 0 to pataas. Okay. So hanggang anong lang value ng x natin na pwedeng i-substitute. Okay, hanggang ano? Hanggang 2 lamang kasi may boundary tayo. Ito yung pinaka-boundary ng x na natin yan, ng region. Dapat hindi lalabas diyan. Okay? So, yun. Okay, so, when x is 0.5, ang y natin is 0.7071. Okay, let's say 1 naman. So, pag ang y ko ay okay, when x equals to 1, y is equals to square root of x. Magiging square root of 1, so y is equals to 1 din. Ayan. So, when x is equals to 1.5, so y natin ay square root of 1.5. So, ay equals sa square root of 6 over 2 or 1.2248. So, when x is 1.5, okay? When x is 1.5, ang y natin ay 1.2248. Then, when x is equals to 2, when x equals to 2, so y is equal to square root of x, which is square root of 2. Square root of 2 is, kung may decimal, yan ay 1.414142. So, pa-plot na natin siya. So, when x equals to 2, ang y natin ay 1.4142. Clear na? 1.4142. So, when x is 0, daw, ang y natin is 0. Asan yan? Ang x ko ay, sa mga x is 0, andito. When x is 0, ang y natin ay 0 din. So, nasa origin ang point na yan. Okay. So, magpapat ko yung mga point.
Then, pagdudugso-dugso nyo. Okay, when x equals to 0.5, nasaan yung 0.5 dito? Okay, 1, yung banda dito. Okay, ito ay sketch siya. Yung sabihin, hindi yan saktuhan. Sketch lang yan. So, when x equals to 0.5, so, dito yung 0.5, banda dito. Okay, x 0.5, then yung y natin ay 0.7071. So, ito yung 1, 1, ito yung 2, para sa x. Ngayon, 0.5.70, ang y daw natin ay 0.707, nasa yun. So, lampas na kalahati dito ng 1, 0. So, banda dito. Okay, hindi dito siya. So, kung gagawain ng line dito, so, when y is 0.777071, ito yan. Ito po yung line na ito yung 0.7071 at ito naman yung when x is equal to 0.5. Ito naman yun. Okay, yung intersection nun, yung dalawang yun, so yung magiging point. Okay. So, drop natin. Mamaya. So, when x equals to 1, ang y natin ay 1. Okay, so when x is equals to 1, asan yung 1 na yun? Ito yung 1 ng x. At ito naman yung y, 1 ng y. So, magiging intersection yan, yun ay gawa natin ng point. Let's see ito. When x is equals to 1.5, ang y naman natin ay 1.2248. 1.5 so ari 1, ari 2. Okay. So, ari 1, ari 2. So, in between yan ay 1.5. Dito. And then nasabi, kapag ang x daw natin ay 1.5, ang y naman natin is 1.2248. 1.2248. So, gawa tayo dito ng imaginary line lang ha. Kasi kailangan natin makakuha intersection dalawang yun. And 1.2248. Ito yung 1.5. Ito yung 1.2248. Ang banda dito. So, andito po yun. So, i-graph na natin. So, magiging graph ng ay ito. Yan. Then, na yung last. When x equals to 2, ang y natin ay 1.4142. 1.142. When x equals to 2. Yung 2. Ito yung 2 natin. Yung line na to. Okay. Ito yung 2 natin. Then, ang y na ang ating ano ay 1.4142. 1.4142 ba yan? Yan, 1.4. Ito yung aking x equals to 2. Okay, yan yun. And ang kailangan ko ay y naman na 1.4142. So, ito yung 1.5. So, banda rito. 1.5, 1.4, banda rito yun. Okay, so, banda rito. Yung intersection yun. So, kukulik natin siya, nakaganito siya. Okay, so magiging region natin ay ito. Yung part na to. Okay, so yun ang ating magiging region. Okay, ito yung magiging R natin. Balik tayo. Then sabi dito, okay, R is revolved about x-axis. So, ibig sabihin, yung ating L ay itong x-axis na to. Yan yung ating L, x-axis. Okay? So, kapag umikot yan, makaka-form siya ng kalahati ng ano, makaka-form siya ng ano. Ang form niyan ay parang ganito. Ang form niya ay ganyan. Ano ba? So, form niya ganito. Ito yung ating line up. Ito yung ating ano, yung L. Ito yung L natin. So, yung form niya ay parang kalahati ng bola. Kalahati. So, yan. Okay.
Ngayon, so dito, kung nakita nyo yung ating axis of revolution ay yung nasa y, nasa x, no? Okay? X-axis. Kapag yung ating axis of revolution ay horizontal, okay, ibig sabihin, pakitandaan na rin, ito ay sa circular. Okay, kapag ang ating axis of revolution horizontal, dapat yung ating rectangular subdivision ay dapat ay vertical. Okay? So, dapat ay magkakaroon tayo ng vertical subdivision. Okay? So, ibig sabihin, hahatiin natin siya sa ibig sabihin, itong part na to, ayan, ito, ilagay natin dito. Sa isang ito. So, dapat ang inyong magiging division ay ganito, vertical. Okay? Vertical dapat ang inyong pagka gumawa ng subdivision. Okay? So, pagka vertical subdivision, ano yung gagamitin formula? Inilagay ko diyan. Kapag vertical subdivision, dapat yung merong, yung technique dito, yung merong dx. Okay? Sinabi ko rin dito kanina. Nakita niyo may dx. Okay? Ito. Okay, so, therefore, ang bipilan natin ay magiging equal sa, gagamitin natin formula ay pi, ay b, a, r squared. Then, since ay vertical subdivision, ito yung mga tatandaan nyo ha, ay dx. So, baka may magtanong, isisingit ko lang to. Mamaya natin singit. Paano sa pagka ang axis ay vertical? Okay, mamaya tatapusin ko na itong formula to. Okay. So, ngayon, alin ba dito yung magiging r natin? Okay. Kung ito ay dx, okay, kung ito po yung ating dx, diba sabi ko kanina? Kung ano yung mas maliit pagdating sa sa mga rectangle na yan, okay, kung ano yung mas maliit yung length, yun yung magkakaroon ng d. And itong length na to ay yung length ng x. Kaya dx yan. Yung dy. Okay? Length po yan ng x. Okay? Ibig sabihin, ang magiging r natin ay ito. So, dito, ang magiging r natin ay ito. Yung length na to. Okay? So, yan. So, ang formula natin, equal po yan sa tandaan ha. Okay, ito ay para lang sa circular circular this method. Okay, circular this method. Okay. Again, para to sa circular this method, pakitandaan. Ngayon, okay, paano natin makukuha yung value ng r na to? Okay. Kung napasin niyo po, yung r natin, ito diba, yung r, ito, kunin natin yung isang part na to. Okay, ito yung ating dx, bawa lang na. Ito yung ating dx. Ito naman yung r natin. Okay. Kung napasin niyo po, yung r natin ay ito rin. Tama. Same lang naman sila eh. Same length. Yung r po natin ay tumama dito sa
Dito sa curve line na to. Dito sa curve na to. Which is may formula po tayo diyan na y is, yung formula ay yung pinaka-equation ng curve na is y is equals to square root of x. Okay? Yung ating ano kanina. Nabuo. Diba? Nag-ano nga tayo kanina eh. Nag tayo point by point. So yun, nung nabuo tayo, ito na yung ating equation na yan. Ito po yan. Okay. So ito, para makita nyo, ito yung ating y is equals to square root of x. Ito naman, ito yung again, x equals to 2. And ito, yung line na to, yan ay y equals 0. Okay, so lahat yan. So kung napansin nyo, yung r natin ay yan. Okay, ay equal saan? Sa length nung ano bang haba na to? Anong r na to? Ito ay in terms of y. Tama, r ay yung okay, kapag naka-vertical yan ay ang sukat niyan ay y. Okay. So ang y natin, so therefore ang r pala natin ay equal sa line na to. Yung y, okay, yung y nung line na to. Okay. Again na. Bakit nga? Kasi yung r kasi natin, kung napansin nyo, ay mula dito okay, mula dito hanggang dito. Kung kukunin nyo yung distance nyan, okay, yan po ay equal saan? Ang r po natin, let's say ito ay y sub 2. Ang point na to, may y sub 2 at y sub 1. So, y sub 2 minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus, ang y sub 1 po natin ay ito. Which is, ano nga yun, yung line na yun? Y equals 0. Ito yun, no? So, magiging 0 yung ating, so, magiging y sub 2 minus 0 na yan. Okay, therefore, ang r pala natin ay equals, r natin ay equals sa y sub 2 na lang. Okay, kaya hindi ko na sinasama yan. Automatic yan. Basta yun. Okay, yun ang analysis diyan na kung sakali kasi minsan wala kasi minsan sa y-axis, wala sa x-axis ang boundary minsan. Okay? So kaya dapat marunong kayong mag sa analytic geometry kung paano yun sa ano. Okay? Okay, so ang r natin ba is equals y sub 2 minus y sub 1. Ngayon yung y sub 2 natin ay saan natin kukuhanin? Dito sa line na to. Kasi yan, lahat ng y natin na to, kita niyo yung r na to. Lahat ng r na to ay tatama dito sa curve na to. Okay, sabihin, ang y pala natin na gagamitin, r pala natin ay equal dito sa y nung line na yun. R is equals to y nung y of the curve. Ano ba yung y natin of the curve? Y is equals to, ito yun, no? Y is equals to square root of x. Therefore, ang r natin is equal to y, and y is equal to square root of x. Therefore, r natin ay equal sa square root of x. Okay, so balik tayo sa formula. So, b is equal to pi. Ngayon, b, a, then, yung r natin, r squared dx. So, pi, b, a. Okay, square root of, ano ba yung r natin? Ang r po natin ay square root of x. Then siya ay naka-square. Yes. Natandaan nyo ha. Pakitandaan. Kapag dx, pag naka-dx yan, dapat yung r nyo ay in terms of dx din. Okay. Itandaan ko. Kasi hindi yung pwedeng ibang variable. Hindi ka tinuro kayo sa inyo. Okay. So, dapat in terms of x dapat to. Yung r natin. So kaya ang ginawa ko kanina, yung r is equals to y, hindi ko po siya sinulat as b is equal to pi
BA. Ano yung R natin? Ang R natin na equals sa Y, di ba? Ito yun, no? Y, and then, naka-squared. dx. Again, kung ano yung dapat ay pare-pares ang kanilang variable. Okay? So, dahil dx to, kung ano yung may d, yung magiging reference nyo, ang tanong dito, ano ba? Y or x? Depende po yan kung yung may d. So, dito, dahil x yung ating, ang ating dx, okay, yung may d, yung x, ibig sabihin, itong y na to, ilalagay nyo in terms of x para siya ay mukha nyo ang integral. Okay? So, kaya ginawa ko, since ang y natin is equal to square root of x, sinubstitute ko siya dito. Okay? Ayan. So, saan kukuhan yung b of a? b and a. Okay. Kung ito ay dx, ibig sabihin, ang limit natin dapat ay nasa x din, along x. Okay? Dito, yung ating equation, di ba, yung pinaka-boundary natin ay ito. Di ba, ito yung ating pinaka-boundary ng region. Ito. Okay. So, ano yung magiging limit niyan? Ang limit niyan ay, okay, simple dapat ay pinaka-leftmost saka rightmost kasi ang kinukuha natin ay x. Tama? Okay, leftmost. Ang leftmost po natin ay, hanggang saan ba yung ating, ang ating region na to? Hanggang dito sa x0. Tama? Again, bakit nga x? Kasi dx po ang ating dx po yan. So, dapat ay x, along x tayo kuha ng limit. So, dito, yung pinaka leftmost niyan ay anong magiging x niyan dito? Di ba yung x dito ay 0? Ang x dito ay 0. Ito po yung magiging value ng ating b. Okay, b yung leftmost. Then, yung rightmost ay yung a. Okay? Yung a po dito. Tama ba ako? Parang malaking formula. A, B at R. O, tama pa. Sorry. O, mali. Ito pala yung A. Okay? A pala. Ang A pala natin, yung pinaka-leftmost of x na region. Okay? So, ngayon natin ay equals to 0. Then, yung rightmost naman, ito yung P. Okay, B is the rightmost, pinaka-right. Okay? So, yun na lang. Baka mali ang English ko eh. So, kayo na magana. So, pinaka-rightmost niyan ay ito. Itong 2. Diba? So, ang B natin ay 2. So, therefore, tayo magiging equal ngayon sa tanda na, ang pinaka-rightmost niyan ay ay yung x ay ito, pinaka-dulo ng x sa right. Ito yun. So, magiging equal ngayon sa pi. Ito ay 2 and 0. Then, square root of x square dx equals pi to 0. Square root of x, square mo yan, magiging x mo lang, x dx equals pi. Ito ay magiging x squared over 2, then may limit na 2 and 0 equals pi. Ito ay magiging 2 squared over 2 ba? Okay, so 2 muna tayo. Then, minus 0 squared over 2. Okay, ito ay magiging 0 na kasi 0 yun. 0 na ito. Ito ay magiging 0 na. Ito ay magiging equal sa ano? Na equal sa pag ito ay magiging pi, ay magiging 4 over 2, magiging 2. Magiging 2 to 4 divided by 2 is 2, so 2 pi. Mamuling natin ay 2 pi cubic. Okay, nakakalimutan na ang cubic unit. May 2 pi cubic units.
Problem 2. Find the volume. Okay. So find the volume of solid. Okay. Find the volume of solid generated by revolving the region bounded by the y-axis. Okay. So, ang sabi dito, okay, yung ating revolving around y-axis. So, yung ating magiging L ay yung y-axis. 1 arc of y sin x. Okay. Then, about the x-axis. Ano ba? Mali pala ang tindi ko. Okay, tignan natin. Sabi ito, by revolving, okay, by revolving, ito yung region. The region bounded by the y-axis and 1 arc of y sin x. Okay, ito yung region. Kung gagat mo siya, pagka ginarap nyo kasi ang y equals to sin x, ito magiging itsura niya. Ito ay pinag-aaralan sa geometry, analytic geometry. So kapag pag ginarap nyo siya, ito magiging ano. Okay. Wala. Nice. Yan. Dapat ganyan na magiging graph nyo. So, ganun din. Dapat negative pa yun. Ayun. So, ganun. So, okay lang kasi lang natin is 1 arc lang. Pipiliin na tayo dito. So, usually, ang kinukuha natin ay yung ito, yung nasa part na to. Ito ang piliin natin. Yan. Okay, the region bounded by the y-axis. Okay, so yung boundary ay, ng region natin ay ito. So, ito. Ilagay natin yung boundary. Ito, boundary. Ito. Okay. And, sorry. Ito pala yung x. Sorry, yan yung x. Yung given ko. So, magiging boundary natin ay ito. Ito yung ating x-axis. Ito yan. So, ito. Bounded region. Ito yung magiging region natin. And, 1 arc of y sin x. Ito yan. Okay. And then, revolving around the x-axis. Ibig sabihin, ang L po natin ay ito. Yung x-axis. Okay? So, kapag ka umikot yan, ang magiging tura niyan ay ito po.
Nilagay nyo. Yan. Okay. So yan, para siyang hindi ko lang kung tsura niyan. So yan, ito yung kumuha lang ng isang slice na. Isang slice sa isang nabuhat ng revolution. Okay? Nga pala, may sinasabi ako dito kanina, nakalimutan ko itong part na to. Yan, ito yung nakalimutan ko eh. Okay. Ito natin to. Okay, ito ay case 1. Case 2 naman, pag ang axis of revolution natin ay vertical line, okay, naka-vertical, vertical, then, ibig sabihin, okay, ang ating dapat ang mga subdivision natin ay horizontal subdivision. Then, dapat ay dy, ddx. Okay, so yan. Pakitandaan ng mga to. So yan. So dito, so since ito ay ang ating revolution ay is along yung x, yung horizontal. Okay? Horizontal yung ating yung ating axis of revolution. So ibig sabihin, ang gagamitin natin formula yung b is equal to pi ba r squared dx. Okay, kapag naman ito ha, balikan natin yung formula. Baka nakalimutan niyo. So kapag naman po horizontal subdivision, magiging dy lang yan. Then dapat yung r nyo, dapat ay in terms of x pa rin. Okay, para in terms of y. Para siyang y. dy, dapat rin ang ating r dito ay dito. Dito yung r natin is in terms dito naman yung r natin dapat ay in terms of y. Okay. So, ba't tayo? Ngayon, ibig sabihin, so, since ang ating vertical, ang ating revolution natin ay horizontal, okay, nasabi ko doon, dapat ay vertical subdivision gagawin natin. So, lakan ko na naman. So, magkakapay dito ng vertical subdivision. Yun din, ang makita. Vertical daw eh, diba? Vertical subdivision. Ngayon, wala tayo sa part na ito. So, yung magiging so, ito yung magiging R natin.
Okay? Rn, ito yung dx. Nasabi ko na kanina. Okay? Lang naman yan yung Rn dx lang. Siyempre yung mayroong okay? So since tayo naka-vertical, ibig sabihin ay dx ang gagamitin natin. Yung dx, yung mas maliit yung length. Ito yung mas maliit yung length. Ito yung dx. At yung natirang side, ito yung ating magiging R. Okay? Kung nakita nyo yung R natin ay okay, yung R natin ay equal saan? Mula dito, okay, let's say yung ating y sub 2 hanggang dito, y sub 1. So, therefore, ang R po natin ay equal sa y sub 2 minus y sub 1. And yung y sub 1 po natin dito, kung titingnan nyo dito, ito po yung ating y sub 1. Ang y po natin dito, ay y is 0 dito. Kasi yan ay dumaan sa origin. Ang y po natin doon ay 0. So, therefore, ito yung magiging R. Y sub 1 natin ay 0. Y sub 2 na lang. So, yan. Ngayon, ano ba yung y sub 2 na yan? Okay. Ano ang formula natin? Ang formula po natin ay b is equal to pi r squared dx. B and A. Again, yung R natin dito, since ito ay dx, dapat ilalagay natin yung R in terms of x. Okay. Ano ba ang formula natin? Ang formula po natin ay, ano ba yung point na to? Ito yung point na yan. Dumaan po lahat po ng ating vertical, okay, vertical subdivision na yan, ay yung lahat ng y sub 2 na yan, ay tumama, okay, dito sa line na to, dito, along this curve, wherein, ang curve natin ay y is equal to sin x, okay. So, ibig sabihin, ang y sub 2 natin ay equal sa y. Okay, therefore, ano bang y natin? Ang y po natin ay equal sa sin x. Therefore, y sub 2 natin ay equal sa sin x. Therefore, again, so dapat yung r natin ay nasa in terms of x. Therefore, instead na y ang gamitin natin, y sub 2, lagay po natin siya in terms of x. So, magiging y sub 2, alam natin na si y sub 2 ay equal sa sin x. So, r, therefore, is equal to sin x. Okay? So, ngayon, non-limit, again, since ito ay dx, okay, ibig sabihin, dapat ay leftmost and rightmost yung ating kukuhanin. Okay, asan ba yung leftmost niyan? Pinakakaliwa. Ang pinakakaliwa po niyan ay ito. Okay. Ano bang x natin dito? Pinaka-leftmost to eh. Ito naman yung pinaka-rightmost. Yan lang yan. Dito, ang x natin ay 0. Dito, kung natandaan nyo, ito ay pi. So, yun o. X equals pi. Okay. Ibig sabihin, ang a po natin, ito po yung value ng a natin. At ito naman yung value ng b natin. Okay, tandaan nyo, ang b ay rightmost, ang a ay leftmost. May r, saan ako? Wala na. So, therefore, b equals pi. Okay, ang ating leftmost ay 0 and rightmost ay pi. So, from 5 to 0. And then, r squared, diba? Ang nakalagay dito. So, formula. Kasi yung r natin ay equal sa ano? Kung natin yan, equal sa sin x. Ayun na naka-squared based sa formula. Okay, squared natin then ay dx. Okay, so ito yung magiging pi 0. Ito yung magiging sin squared x dx. So, meron tayong identity kung naalala nyo. Paano kapag sin squared x?
ito ay gagamit nung try to gumit na identity na sine squared x is equal to 1/2 minus 1/2 cosine 2x. So, yeah, isa-substitute natin siya dito. So, therefore, magiging pi 0, then 1/2 minus 1/2 cosine 2x. So, ito po yung ating sine squared x. Sinubstitute ko lang. Then dx. Simplify natin. Equals pi. Ito yung magiging ano to. Yung magiging 1/2 x. Then, ito, ang u natin dito ay yung 2x. So, magiging d natin ay 2dx divided by 2. Okay. So, may natin yung integral kasi meron pa tayong gagawin dito. Kailangan muna natin ilagay siya in terms of u. Equals pi 0 1/2. Okay, ito. Okay, so ito ay magiging, therefore, ito ay dx, therefore, is equals to du over 2. So, magiging pi 0 1/2 minus 1/2 cosine u. Then, ang dx po natin, cosine 2x is cosine u. Kasi ito natin ay yung du. I mean yung u. Then, ang dx natin ay equal sa du over 2. So, ito magiging du. Wait lang ha. I-distribute ko muna kasi hindi ko pwedeng i-apply pala dito yung ano. Okay. Ito magiging integral of 1/2 dx kasi mag-iba yan eh. Minus 1/2 cosine. Ngayon, 2u is u. Then, ang dx natin ay du over 2 equals pi to 0 1/2 dx minus ito ay magiging 1/2 times 2 times 1/2 magiging 1/4 cosine u du. Okay. So, simplify pa natin. Dapat try mo yan eh. Dapat ay, ano natin to? Magwala na natin. Pi and 0. Okay. Equals pi by 0. Ito yung magiging 1/2 x kasi iyan na natin. Ito yung magiging 1/2 x then pi 0 1/4 cosine nyo ang integral nito ay sine u then pi 0 equals nalimutan ko na si pi dito. Yan. Pi so 1/2 x so minus pag sumayin na natin so pals naman nakagano eh limit 1/2 x minus 1/4 ano bang yun natin? Yun natin ay 2x
pi to 0. Okay, substitute. Okay, magiging 1/2 pi minus 1/4 sine 2 pi. Okay, x natin ay pi. Okay, pi. Then, minus 1/2 times 0 minus 1/4 sine 2 times 0 equals pi. So, magiging pi over 2 minus 1/4. Sine 2 pi is okay, pag nag-calculate nga pala kayo, huwag niyo makalimutan ilagay sa rad. Okay, kasi tayo ay nasa, yan, pag may mga angle-angle na, naka-pi. Okay, ito ay, ang sin 2 pi natin ay equal sa 0. Okay na, dapat ay nasa rad ang inyong calcu. Huwag kakalimutan, calcu, rad, node. So, sin 2 pi 0, minus 1/2 times 0 is 0. Okay, then sin 0, magiging ito 1/2 times 0, ito na yung 0. Then 1/4, ito 2 times 0 is 0. Then magiging sin 0 to. Equals pi. Ay, magiging pi over 2. Ito ay 0 na. Minus. Okay, minus 0. Ito pwede natin tanggalin, di ba? Since ito ay 0. 0 na is magiging pi over 2 na lang to, naiwan. Then, pwede natin ilabas sa parenthesis, magiging minus 2 gawa nito, ha? Naging minus siya, gawa nito. Minus. Ito, pwede na rin natin tanggalin. Okay, negative, negative, magiging positive to. Okay, 1/4. And then, sin 0 is 0 pa rin. Ito pong sin 0 na to ay equal sa 0. So, since ano to? Kailangan nalit na ako. Baka kayo malito. I-isa-isay natin. Wait lang. So, minus. Ito ay 0. Tanggalin na natin. So, naiwan ay negative. Okay. 1/4. Ang sin 0 po natin ay 0. So, ito, pwede natin itong 0 times negative 1/4, 0 na rin yan. Pwede na natin itong galin. Okay? So, equal yun sa magiging pi times pi over 2 minus 0. 0 nga, di ba? Pwede natin itong tanggalin. Minus 0. Tanggalin natin to kasi 0 naman yun eh. Nga, baka may sige, ilagay na natin, baka mali ito. So, may 0. Ito, 0, tanggal na. So, may iwan na lang ay pi squared over, pi times pi squared is pi squared over 2. Yung ating cubic, huwag na kalimutan, cubic unit. Yung volume natin. Okay. So, para makapag-exercise kayo, ipapagawa ko sa inyo. Pakitry sagutan ko, ha?
So, magagawa naman ako ng vertical. Madali lang sa vertical lang. Ibabalik ka rin nyo ng, ano, sabi ko na rin pag naka-vertical. So, ay about y equals to 4. Ibig sabihin, andito yung ating axis of revolution. Again, sabi ko kanina, wala po lagi sa x-axis, y-axis ang revolution. Minsan, may value yan kagaya nito. So, try yung sagutan para matuto kayo. Ay, well, teka lang, baka di nyo kaya eh. Na. Ano lang. Okay, letter A, dito is, natin is about the x-axis. Ibig sabihin, yung ating L ay nasa x-axis, horizontal. Okay? Nasa x equals siya, so yan, doon. Yan yung B natin. Again, hindi lagi, baka kayo magtaka, minsan ay wala dito lagi, minsan wala dito. Minsan naririto yung axis of revolution, minsan naririto. So, depende sa given. Okay? Another one is about the y-axis. Okay, pakisolve para kayo ma-ito.